Binubuan mo ang anak ko, Agatha. Hindi ikaw ang gusto ko para kay Zeke. My son deserves better. Hindi ang katulad mong walang sinabi sa buhay ang makakatuluyan niya. Agad na bungad ni Mrs. Montes kay Agatha habang nasa loob ng restaurant. Hindi ko ho siya hihiwalayan. Kahit anong sabihin niyo, Mrs. Montes. Hindi nagustuhan ni Agatha ang mga salitang binabato ng ginang sa kanya, ngunit pinilit niya pa rin sumagot ng mahinahon. Nanay ng boyfriend niya, ang kanyang kaharap. May respeto pa rin siya kahit papaano dito. Hindi kayo bagay ng anak ko. Look at you, Agatha. You look so cheap. Walang-wala ka sa babaeng gusto ko para kay Zeke. You're just an extra burden for my son. Isang palamunin at alagain. Mahal ako ni Zeke kung sino man ako. At wala akong natatanggap na panliliit mula sa kanya. Kaya sino ko kayo para pagsalitaan ako ng ganyan? Tinapatan ni Agatha ang galit ng matanda. Oo, hindi siya kasing yaman gaya ng mga ito. Ngunit hindi niya hahayaan na pagsalitaan siya nito ng masasama. Magkano ang kailangan mo para hiwalayan ang anak ko? Sapat na ba ang 10 milyon? Hindi pa pipigil na wika ng ginang pagkatapos naglabas ng tseke at inilapag yun sa kanyang harapan. Hindi niyo ho ako masisilaw sa pera. Mariin niyang wika. Tila napigtas ang pasensya ni Mrs. Montes. Galit nitong inihagi sa mesa ang isa namang envelope. Kunot noon niyang ibinaba ang tingin doon. Ayan, tignan mo. Baka naman magising ka sa katotohanan na hindi ka mahal ng anak ko kapag nakita mo ang laman na yan. Buksan mo! Gigil na utos sa kanya ng ina ni Zeke. Nagtataka man, walang imik na inabot ni Agatha ang bagay na nasa lamesa. Hindi niya alam ngunit bigla siyang kinabahan. May hinala siya na hindi niya magugustuhan ang kung anumang makikita niya sa loob ng envelope na yon. At tama nga siya. Namutla siya ng bumungad sa kanyang harapan ng napakaraming larawan. Hindi to totoo. Mahinang bulong niya. Natinag ang kanyang tapang matapos makita ang larawan ng kanyang kasintahan kasama ang isang babae sa kama. O ano? Naniniwala ka na ba na hindi ka mahal ng anak ko? Naaawa lang siya sa'yo? Ang mga pinapakita niya puro awa lang at hindi pagmamahal. Iha, you are holding on to something that isn't real. Wake up! Natatawang saad ni Mrs. Montes habang nakataas ang kilay sa kanya. Hindi niya magagawa to. Hindi magagawa to sa akin ni Zeke. Zeke loves me. Nanghihina niyang bulong sa sarili, ngunit marami na ang tumatakbo sa kanyang isipan. Look, Iha, narito ako para payuhan ka. Hiwalayan mo ang anak ko. Huwag mong hintayin ang araw na basta ka na lang iwan ni Zeke na para bang isang basura. Saad ng ginang pagkatapos ay tumayo na at nilisan ang lugar. Naiwan sa restaurant si Agatha. Hawak niya ang mga larawan at patuloy na inililipat ang mga yon hanggang sa makita niya ang panghuli. Kapwa walang damit ang 2 tao na nasa larawan. Doon siya tuluyang bumigay at umalpas ang naipong emosyon sa kanyang dibdib. Wala siyang pakialam kung pinagtitinginan siya ng mga tao sa kabilang table habang umiiyak. Ilang minuto rin siyang ganoon hanggang sa napilitan siyang tumayo dahil nakaramdam na siya ng galit at sakit. Ikinuyom niya ang kanyang palad. Ano ba ako, tanga? Kung di niya ako mahal, ano pa ang dahilan para manatili sa tabi niya? Pagak siyang tumawa. Pagkatapos, wala sa sariling ibinaba ang kamay sa kanyang tiyan. Hindi mo sila makikilala, Zeke. Hindi magiging parte ng pamilya mong ubod ng sama, mga anak ko. Ipinapangako ko yan. Sambit niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Noong isang araw lamang niya nalaman na buntis siya. Balak niya sanang sabihin yun kay Zeke, ngunit hindi natuloy
dahil nakatanggap siya ng tawag mula sa ina ng kasintahan. Gustong makipag-usap nito hanggang sa yun na nga ang nangyari. Ilang linggo matapos ang pagkikita nila Mrs. Montes at Agatha, iniwasan na ng babae ang lalaki. Palaging tumatawag ang binata sa kanya pero hindi niya yung sinasagot. Iniiwasan niya rin ang lalaki tuwing dumadalaw ito sa kanilang tinutuluyan. Umabot yun ng mahigit 1 buwan hanggang sa isang araw, mukhang napagod na sa paghahabol si Zeke dahil hindi na ito nagpakita sa kanya. Nalaman na lamang niya na nasa ibang bansa na ang binata para doon ipagpatuloy ang pag-aaral ng negosyo. Sa kabila nun, patuloy pa rin na nabuhay si Agatha. Iniwan man siya ng lalaking una niyang minahal, nag-iwan naman ito ng 4 na anghel na pag-aalayan niya ng pagmamahal at atensyon. Mabilis lumipas ang panahon. 7 taon na ang nakalilipas. Sa magarbong opisina ng Montes Urban States, ay naroroon si Zeke Montes na nakaupo sa swivel chair habang nakatanaw sa glass window at pinagmamasdan ang nagtataasang building sa labas. Sa harapan ng lalaki ang sekretary nitong si Liza. "Sir, may update na po tungkol sa nabili niyong lupa. Ayon kay attorney, ayaw pang umalis ng mga nakatira sa lumang apartment. Sinubukan na ng team na makipag-usap sa kanila pero talaga nagmamatigas eh." Saad ni Liza habang inaabot ang mga papeles. Napasandal si Zeke sa upuan at napabuntong hininga. "Bukod sa lupa, binili na rin natin ang apartment na yon. Nakigit pa sa market value. Kaya bakit may problema pa rin? Kadarating niya lang galing ibang bansa. Ngunit labis-labis na agad ang problema sa balak niyang ipatayong new condominium sa may Binondo. Si Zeke ang namamahala ng Montes Urban States, isang real estate development company na nagpapatayo ng mga residential o commercial properties tulad ng apartment complex at mga kondo. At isa na nga sa sinisimulan niyang proyekto ay ang nabiling lupa sa may Binondo. Ang problema, nasama sa pagbili niya ang lumang apartment building na nakatayo sa lupang yon. Balak niyang ipag-iba ang lugar at palitan ng mas ingrande, ngunit ayaw umalis ng mga tao doon. Kahit anong pakiusap, ayaw pa rin nila makapagtulungan. "We offered them fair compensation." Tumaas ang boses ni Zeke. "Marami po talagang umaalma, sir eh. Gawan niyo agad ng paraan. Every day, naaantala yung construction. We're losing millions." "Copy, sir. Kakausapin ko ang team." Paalam ng kinakabahang sekretarya, pero nang ambang aalis, pinigilan ito ni Zeke. "Wait, Liza." "Yes, sir. Bakit po?" "Masyado na tayong tumatagal sa problemang to. I want to take a more direct approach." "Direct approach, sir?" "Yes. Ikuha mo ako ng unit sa apartment na yon. Hindi sila madaan sa maayos na negosasyon? Pues, ako mismo ang gagawa ng paraan para umalis sila doon. Kung kailangan ko magpanggap na tenant para makuha ang loob nila, gagawin ko." Paglalatag ni Zeke sa naisip na solusyon. "But that's risky, sir." Nag-aalangan at hindi maipaliwanag ang kabang nararamdaman ni Liza sa mga oras na yon. "Well, it's a business. Taking risks is always part of it." Sumang-ayon na lamang si Liza sa nais gawin ng kanyang boss. "Okay, sir, aayusin ko po agad ang mga kakailangan ninyo." Magalang na sagot ng babae at tuluyang nilisan ang opisina. Naiwan si Zeke sa loob. Hindi niya alam kung anong pumasok sa kanyang kukote at naisip niya ang ganoong plano. Ngunit hindi niya maitatanggi na excited siya sa mga maaaring mangyari sa mga susunod pang araw. Samantala, sa restaurant naman kung saan nagtatrabaho si Agatha, nakaupo ang dalaga sa isang mesa habang kausap ang kaibigang si May. "Para namang pinagsakluban ng langit at lupa yung mukha mo. May problema ba?" Tanong ni May sa kanya.
Napabuntong hininga si Agatha at sumandal sa upuan. Problema sa bahay. May balita na nabili na raw yung apartment building na inuupahan namin. Ikulang pa ang ipon ko para lumipat sa ibang lugar. Kilala niyo ba kung sinong bumili? Tanong ng kaibigan niya. Umiling siya. Hindi nga, pero ang sabi mayaman daw, malamang. Mayaman talagang bibili nun. Tsaka sabi nila balak daw tayuan ng bagong kondo. Sana kami pupulutin ng mga anak ko kapag pinaalis kami. Problemado niyang wika. Hay nako. Basta kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin ha. I'll help you sis. Gumaan naman kahit paano ang kalooban ni Agatha. Mabuti na lang talaga at nariyan palagi ang kanyang kaibigan. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, tapos na ang shift ni Agatha. Agad siyang umuwi at naabutan ng mga anak na nasa gilid ng guardhouse at hinihintay siya. Mama! Sigaw ng 4 na batang lalaki. Anong ginagawa niyo dito sa labas? Kinukulit niyo na naman siguro si Mang Natoy. Aniya, sabay tingin sa gwardya. Salamat po sa pagtingin sa mga anak ko, Manong ha. Naku, ayos lang. Nakakatuwa nga at sinamahan nila ako dito. Ang daming kwento ng mga anak mo. Balik namang sagot ng matanda. Nginitian niya ito at nagpaalam na. Habang naglalakad silang mag-iina, hindi maiwasang matawa ni Agatha sa baong kwento ng mga anak. Mama, alam mo po ba doon sa guardhouse ni Mang Natoy, may maliit na TV. Sabi niya sa amin, manood daw kami tapos inilipat niya po sa Cartoon Channel. Pagbibida ng bunso sa quadruplets na si Troy. Oo nga po mama, ang dami pong cartoon sa TV niya. Sabi pa nga po ni Mang Natoy, favorite niya daw po manood ng Tom and Jerry. Sabat naman ni Apollo, ang pangatlo sa magkakapatid. Feeling baby ka mo siya mama. Dapat kay Mang Natoy, pinapanood niya yung sabong sa kabilang channel o kaya yung palabas ni FPJ. Saad ni Loki at tumawa. Ito ang sunod sa panganay. Ano ka ba, Loki? Mukhang bata pa naman si Mang Natoy eh. Look at his head. Wala siyang hair. Saka wala siyang ipin. Wika ni Zeus na siyang panganay pagkatapos tumawa ng malakas. Suminghap si Agatha. Lumingon siya sa likod at laking pasalamat niya dahil mukhang hindi naman narinig ng matandang gwardya ang pinagsasabi ng mga bata. Sinaway niya ang mga ito pero sa halip na makinig, nagtakbuhan lamang ang 4 palayo. Napailing siya. Hindi niya talaga mapigilan ng matabil na dila ng mga anak. Likas na sa mga bata ang pagiging pasaway, ngunit sumobra naman ata sa mga anak niya. Mukhang bata pa lang, sakit niya sa ulo ang mga ito. Pagbukas niya ng pintuan ng unit, siya namang paglabas ni Manang Sonia sa kusina. Ang matanda ang nagbabantay sa kanya mga anak tuwing siya ay nasa trabaho. O iha, narito ka na pala. Handa na ang pagkain niyo. Mamaya, kumain na kayo mag-iina at ako'y aalis na. Saad ni Aling Sonia at nakatira lang matanda sa ibabang palapag kaya ayos lang naabuti nito ng dilim doon. Thank you Manang ha. Ngumiti lang ito sa kanya. Katulad ng araw-araw na ginagawa nilang mag-iina, magkakasabay silang kumain at magkakatabing natulog. Pagdating ng umaga, nakaayos na si Agatha at handa nang pumasok sa trabaho. Napakunot ang noo niya dahil hindi niya makita ang quadruplets, kaya naman sinilip niya ang mga ito sa labas. Hindi siya nagkamali dahil naroon nga ang mga ito. Mama, may new neighbor tayo? Tanong sa kanya ni Zeus. Noon niya lang napansin na maraming gamit sa labas ng katabi nilang unit. Manang Sonia, may bago pong tenant? Tanong niya sa matanda na kadadating lang. Oo, iha. Umalis na sina Paeng at Lydia dyan. Balita ko, lalaki ang pumalit at gwapo pa. Pagbabalita ng matanda. Akala ko ba may bumili na ng lugar na to?
bakit tumatanggap pa rin ng tenant? Tanong niya. Ngunit hindi niya na hinintay pa ang sagot nito at nagkibit balikat na lang. Boys, aalis na si Mama. Pagkuha niya sa atensyon ng mga bata, naabala pa rin sa panonood ng mga nagpapasok ng gamit sa kabilang kwarto. Bye po, Mama. Take care po. Sigaw ng mga bata bago siya halikan sa pisngi. Huwag pasaway kay Manang ha. Huling habilin niya sa mga anak bago umalis. Pagdating sa restaurant, agad naging abala si Agatha sa pag-aasikaso ng mga customers. Nasa kalagitnaan siya ng pagpupunas ng table nang biglang may pumasok at nagulat siya nang mamukhaan niya ang isa sa mga bagong dating. Zeke? Bulong niya sa pangalan ng dating kasintahan. May kasama itong babae na hindi niya kilala. Akala ko ba nasa ibang bansa siya? Bakit siya nandito? Hindi niya ako pwedeng makita. Sigaw niya sa kanyang utak. Mabilis niyang tinapos ang pagpupunas bago patakbong tinungo ang kusina. Nakasalubong niya pa si May, nataka siyang tinapunan ng tingin. Anong ginagawa niya dito? Sa lahat talaga ng lugar nakakainan, dito pa talaga? At sino ang kasama niya bago niyang babae? Hindi yun ang babae na kasama niya sa larawan ah. Sunod-sunod niyang tanong sa sarili. Nang makarating sa kusina, agad siyang napasandal sa pader. Taas baba ang kanyang dibdib. Dahil sa sobrang kaba, hindi siya makahinga. Dahil sa kaalamang, nasa iisang lugar lamang sila ng lalaking dati niyang minahal at ang ama ng kanyang mga anak. Huy, Agatha! Napatili si Agatha dahil sa biglaang pagsulpot ni May sa kanyang tabi. Nakakagulat ka naman! Inis na sabi niya at pinandilatan pa ito ng mga mata. Kanina pa kita hinahanap, ayos ka lang ba? Namumuta ka. Puna ng kanyang kaibigan. Ayos lang ako, marami pa bang customers sa labas? Pwede ba dito muna ako sa kusina? Wika niya, habang unti-unting sinisilip ang labas partikular ang table kung saan naroon si Zeke at ang babae. Sino sinisilip mo? May pinagtataguan ka no? Naniningkit ang mga matang tanong sa kanya ni May. Ha? Pinagtataguan? Wala ah. Sus, kilala kita Agatha. Hinding-hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Sino ang iniiwasan mo dyan sa mga nasa labas? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Agatha. Wala siyang nagawa kundi sabihin ang totoo sa kaibigan. Naisip niya na matutulungan siya nito. Pwedeng si May muna mag-asikaso sa mga customers hanggat naroon ang dalawang pares na kumakain. Andyan siya sa labas. Sambit niya sa mababang tono. Ha? Sinong siya? Si ano? Sino nga? Si Zeke? Yung tatay ng quadruplets? Pabulong niyang saad sa kaibigan. Yung ex-boyfriend mong mayaman na nakita mong may katabing ibang babae sa kama at may nanay na daig pa si Ursula sa sama na ugali? Yun? Nasagot ng kanyang kaibigan. Oo, siya nga. Nandyan siya sa labas. Ba't ka nagtatago dito? Binigyan niya ng hindi makapaniwalang tingin ang kaibigan. Of course, ayaw ko malaman niya na dito ako nagtatrabaho. Naikwento ko naman sa iyo nangyari, di ba? Tumangutang ang kaibigan. Nakuha ang nais niyang sabihin. Sino kasama na ex mo? Girlfriend. Nagkibit balikat siya dito. Girlfriend siguro. Kaya ikaw nang bahala sa labas ha. Ayoko malaman niya na dito ako nagtatrabaho. Di pa ako handang makita siya after what happened sa nakalipas na taon. Seryosong sabi niya. Sige, ako nang bahala. Pero Agatha, alam mo naman na hindi mo siya mapipigilang hindi harapin, di ba? Siya ang ama ng mga anak mo. One of these days, magtatanong ang quadruplets tungkol sa ama nila. Sana kapag dumating ang oras na yon, handa ka nang harapin sila. Naiintindihan ni Agatha ang kaibigan. Tama si May. Hindi niya habang buhay maiiwasan si Zeke.
Pero handa ba siyang harapin ito nang hindi nasasaktan dahil sa nangyari sa nakaraan? Hindi niya alam ang sagot. Pero sa ngayon, hanggat di pa nagtatanong ang mga anak niya tungkol sa kanilang ama, hindi niya muna po problemahin si Zeke. Ipagpapatuloy niya na walang Zeke sa buhay nilang mag-iina. Sa kabilang banda, katatapos nang makipag-usap ni Zeke sa kanyang secretary tungkol sa apartment na kanyang lilipatan sa araw na yon. Nasa parking lot siya ng restaurant kung saan sila nagkita ng sekretary na si Liza. "Sir, I'll go ahead. Naghihintay na ang asawa at anak ko sa bahay. Good luck sa gagawin niyo." Pang-cheers sa kanya nito. "O sige Liza, thank you for doing a great job. Contact me kung may mga papeles na kailangan pirmahan." Saad niya sa babae at sumakay na rin sa kanyang kotse patungo sa Binondo. Pagdating niya sa lugar, agad siyang napabuntong hininga. "Welcome to your new home, Zeke." Bulong niya sa sarili habang tinitingala ang gusali na mukhang napaglipasan na ng panahon sa sobrang luma. Kinuha niya ang duffel bag na nasa passenger seat bago nagpadala ng mensahe sa family driver nila na kunin ang sasakyan. Magtataka ang mga residente doon kung malalaman ng mga ito na may mamahalin siyang sasakyan tapos doon siya nangungupahan. "Excuse me guard, saan ang apartment B43? Tanong niya sa gwardya. Ikaw ho yung bagong tenant dito, iho? Ang hinahanap mo naroon sa dulo, madali mo lang makikita dahil nasa pang-4 na palapag yun. Baybayin mo lang ang pasilyo at makikita mo na." Sagot ng matandang gwardya sa kanya. Pagkatapos magpasalamat, naglakad na siya patungo sa itinurong direksyon ng guard. Abala naman ang kanyang mga mata sa paglilibot sa paligid nang biglang may bola ng basketball na tumama sa kanyang binti. "Mister, pwede niyo po ba ibato pabalik yung bola namin?" Sigaw ng isang batang lalaki na nasa maliit na basketball court. May kasama itong 3 pang batang lalaki. Dinampot niya ang bola na nasa kanyang paanan at kanya yung pinatalbog. "Wow! Ang galing mo naman po mag-dribble, mister!" Hindi napansin ni Zeke na nakalapit na pala siya sa 4 na bata. Nagulat pa siya nang makita ang mukha ng mga ito. Siguro ay magkakapatid ang mga ito at quadruplets pa. Sa tansya niya, nasa 6 hanggang 7 taong gulang ang mga bata. "Is this yours?" Tanong niya sa mga bata habang patuloy pa rin sa pagdidribble. "Opo, mister. Pwede mo po ba kaming turuan mag-basketball? Ang galing mo po kasi." "Sure, no problem. Ihahatid ko lang tong bag ko sa kwarto ko." "Bago ka po dito, pwede ka naman po naming tulungan. Ano pong unit nyo?" "B43. Sagot niya, sabay bigay ng bola. "Wow, kapitbahay ka po namin. Sa B44 po kami. Ako po si Zeus. Ito naman mga kapatid ko, sina Loki, Apollo at Troy. We are quadruplets." Nakangiting wika ng batang si Zeus. Namamangha niyang tinitigan ng 4 na bata. Hindi may pagkakaila na magkakapatid nga ang mga ito. Magkakamukha ang 4 at tanging sa hairstyle at mga taling sa mukha lang nagkakaiba. First time niyang makakita ng quadruplets. Twins lang kasi ang meron sa side ng family niya. At gaya ng sinabi ng mga bata, inihatid siya ng mga ito sa kanyang unit. Hindi rin siya nagtagal sa loob dahil agad din silang bumaba para maglaro ng basketball. "Wow, ang dami po naming tricks na nalaman. Thank you po, mister." Tura ng pawisang si Troy. Nakasalampak silang 5 sa simento. Nagpapahinga mula sa 2 oras na paglalaro. "Magagaling na kayo maglaro, boys. Keep on playing. Malay nyo maging PBA player kayo paglaki." "Pangarap po namin yun." Sunod-sunod na sagot ng 4. Napatawa si Zeus dahil sa pagiging masigla ng mga kapatid niya. Ganoon din ang naramdaman ng matandang lalaki. "Mister, hindi pa po pala namin alam ang name mo."
Napakamot naman siya sa kanyang batok. Oo nga, kanina pa sila naglalaro at nagtatawanan, pero hindi pa siya nagpapakilala. Bakit nga ba niya nakalimutan yon? I am Zeke. Banggit niya sa kanyang pangalan. Ano po? Sick? As in, may sakit po? Inosenteng wika ni Troy. Hindi niya mapigilan ng pagkawala ng mahinang tawa dahil sa tinuna ng bata. No, I'm Zeke, not sick. Ha? May pagkakaiba po ba? Magkutunog po eh. Sabi naman ni Apollo. Ganito mga bata, call me Mr. Z na lang. Pinagmumukha niyo pa ako may sakit sa pangalan ko eh. Tawa niya. Sige po Mr. Z, thank you po for playing with us. Bukas po ulit ha. Alis na po kami, malapit na po maghapon. Kailangan na po naming maligo kasi padating na si Mama. Tumayo na ang mga bata at nagpaalam sa kanya. Nakangiti niya namang ginulo ang buhok ng mga ito. O sige, kailangan niyo na nga maligo, amoy maasim na kayo. Biro niya sa apat na siyang napasimangot. Hindi po kaya, sabi po ni Mama amoy baby kami. Wika ni Zeus habang inaamoy ang sarili. At ganon din ang ginawa ng mga kapatid nito. Sige na, buwi na kayo at maligo. Tawa na lamang ni Zeus at inihatid ng mga bata pagkatapos ay dumiretso na rin sa kanyang tinutuluyan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Mahigit 1 linggo na si Zeus sa tinitirahan na lumang apartment complex. At sa 1 linggo na yon, nakahanap siya ng pagkakaabalahan. Tuwing hapon, pagkatapos ng kanyang trabaho, laman siya ng basketball court kasama ang quadruplets na walang palya kung siya'y kulitin pero sa halip na tanggihan ng mga ito, nakikita na lamang niya ang kanyang sarili na nakikipaglaro ng basketball sa mga bata na kanyang kapitbahay. Napakunot ang noon ni Agatha isang hapon na umuwi siya galing trabaho. Hindi niya nakita ang mga anak na naghihintay sa gate. Sa ilang taon niyang pag-uwi galing trabaho, yun ang unang beses na hindi siya sinundo ng mga bata. Mang Natoy, wala pa ang apat? Tanong niya sa gwardya. Nariyan kanina sa court iha, kalaro yung bago niyong kapitbahay pero umalis din agad. First time nga ng mga yun na hindi pumunta dito sa guardhouse. Sagot ng matanda maging ito'y nanibago. Tinanguan niya ang matanda at binaybay na ang hagdan papunta sa 4th floor kung nasaan ang kanilang tinutuluyan. Manang, ang mga bata po. Tanong niya na makita si Aling Sonia. Ay nasa loob ng banyo masyadong natuwa sa pakikipaglaro sa bago nating kapitbahay. Kaya ngayon lang naliligo. Paliwanag di Manang Sonia. Nakalalabas ng sa kusina, bitbit ang mangkok na may lamang ulam. Nasabi nga po sa akin ni Mang Natoy, mabuti nga at mabait ang kapitbahay natin. Alam mo naman ang quadruplets mo, masyadong mapilis sa mga nakakalaro. Ay buti agad nila nagustuhan ng binata dyan sa kabila. Binata ho? Akala ko po ay kasing edad lang din ng mga bata ang kanilang kalaro. Gulat niyang sambit. Naku Agatha, isang gwapong binata ang kapitbahay natin. Aba parang artista nga dahil sobrang kisig at gwapo. Hindi nalalayo ang edad sa'yo. Sa palagay ko ay bagay kayong dalawa. Anong naman? Kung ano-anong pinagsasabi mo? Natatawa niyang sabi. Hindi ako nagbibiro Agatha. Ang gwapong lalaki. Kanina nga narinig ko na crush ng mga dalagang tenants dyan sa ibaban yung bagong lipat. Kaya pwede ka rin. Ang ganda mong bata kahit na may 4 ka ng anak. Mukha ka pa rin dalaga. Hirit pa ng matanda. Napailing na lang si Agatha sa matanda. Wala itong bukang bibig kundi ang kanilang kapitbahay. Laking pasasalamat niya nga nung nagpaalam ang matanda at muli silang naiwang mag-iina. Ilang sandali pa natapos na rin sa pagligo ang mga bata. Mama, malapit na po birthday namin. Nilingon ni Agatha si Zeus nang bigla itong magsalita habang kumakain. Oh, anong gusto niyong handa? Malapit na nga pala ang kaarawan ng kanyang mga anak, 1 linggo na lang mula sa araw na yon. Ganap ng 7 taong gulang ang mga ito. Mama, ako po gusto ko po fried chicken. Saad ni Loki. Mama, spaghetti po. Hindi po dapat mawala.
Wika naman ni Apollo. Mama, gusto ko po balloons at cake. Magiliw na sambit ng bunso na si Troy. Mama, kahit ano pong handa basta po kasama ka namin. Malambing namang wika ni Zeus. Sobrang bilis ng panahon. Parang kailan lang nung nalaman niyang buntis siya. Tapos ngayon, malalaki na ang quadruplets. Halos hindi nga niya akalain na nagawa niyang maitaguyod ang mga ito na mag-isa. Sa kabila ng pagiging single mother, alam ni Agatha sa kanyang sarili na kailanman hindi siya nagkulang sa mga anak. Handa siyang maubos. Maibigay lamang ang pangangailangan ng mga ito. Kaya hanga siya sa kapwa niya mga single mother Nakakaya nilang tumayong maging ama at ina sa mga anak. At habang binabalikan niya ang nakaraan, hindi siya nakaramdam ng panghihinayang sa desisyon niya noon. Masaya siya na kasama niya ngayon ang mga anak. Malayo sila sa gulo at mapangmatang pamilya ng kanilang tunay na ama. Mama, pwede po bang mag-invite po ng friends sa birthday namin? Nagising sa malalim na pag-iisip si Agatha nang marinig ang tanong ng anak na si Zeus. Oo naman, baby, pwede. Kahit sino, invite niyo lang. Yehey, mommy. Invite po kasi namin si Mr. Z, yung neighbor natin. Playmate po namin siya and super bait po niya. Pagbibida ni Troy. Muling narinig ni Agatha ang pangalan ng kapitbahay. Hindi nga maitatanggi na malapit na ang loob ng kanyang anak sa binata na nasa kabilang pader lamang nila. Ilang linggo pa lang mula nang lumipat ito, ngunit agad nitong nakuha ang kiliti ng quadruplets niya. Baby, baka naman masyado niyong naaabala si Mr. Z. Balita sa akin ni Manang Sonia, palagi niyo siyang kalaro. Baka napapabayaan niyo na yung mga assignments niyo, ha? Pangangaral niya sa mga bata. Mama, hindi naman po nagre-reklamo si Mr. Z at saka tinatapos po namin assignments namin bago po mag-play. Minsan nga po nagpapaturo po kami sa kanya. Next time po, ipapakilala ka po namin kay Mr. Z, Mama. Mahabang paliwanag ni Zeus. Oo nga po, Mama. Last time po nasabi namin kay Mr. Z may maganda kaming mama Sabi niya po gusto kanyang makita. Baka daw nagsisinungaling lang kami na pretty ka. Nakalabing sumbong ni Troy. Tumikwas ang isa niyang kilay. Sinabi niya yon? Masungit niyang tanong at umalsa ang kanyang inis. Aba, napaka-judgmental naman ang kapitbahay niyang yun. Yes, Mama. Kaya iimbitahan namin siya dito. Wika ni Loki, na aliw sa pinapanood na reaksyon ng tatlo niyang kapatid. Tama! Imbitahan natin si Mr. Z para makita niya na pretty ang mama natin. Sumang-ayon naman siya sa kanyang anak. Oo nga, para malaman niyang maganda ang mama niyo. Papuntahin niyo siya dito. Si Mama! Umuusok na naman ang tenga, Fikon? Natatawang puna ng kanyang mga anak. Pero alam mo ba, Mama? Sobrang gwapo po ni Mr. Z. Bagay po kayo kapag po niligawan ka niya. Sagutin mo po agad, ha? Anong ligaw-ligaw yung pinagsasabi niyo? Boys, ha? Namumula niyang suway sa mga anak. Mama, gusto po namin may makilala kang guy. Nalalove mo po bukod sa aming apat. Mabait po si Mr. Z, masipag, tsaka po pogi. Pasok po siya para maging boyfriend mo at papa namin. Gusto rin po namin na magkaroon ng papa Lumamlam ang mata ni Agatha sa malungkot na tono ng kanyang anak. Gusto niyong magkaroon ng papa? Hindi pa ba sapat si Mama sa inyo, mga anak? Tanong niya. Nabanggit na ng mga ito ang salitang yan na pilit niyang iniiwasan. Mama, you are enough po. Pero minsan, naisip namin anong feeling ng may papa. Yung papa po na makikipaglaro sa amin. Bubuhatin kami tuwing makakatulog sa sopa at maghahatid sundo sa amin sa school. Nangilid ang luha ni Agatha. Walang mahabing salita ang kanyang labi, habang patuloy lang ang paglandas ng luha sa kanyang mata. Mama, minsan nainggit kami sa iba
Kasi meron silang papa, tapos kami wala. Nakatungong sabi ni Troy habang pinaglalaroan ng daliri. Hindi man niya nakita ang mukha ng mga anak, alam niyang umiiyak ito base sa paggalaw ng balikat at halos madurog ang kanyang puso. Kaya agad niyang nilapitan ng mga anak at niyakap. Patawarin niyo si mama ha? Yun lang ang paulit-ulit niyang binubulong hanggang sa tumahan na ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, inihatid na niya ang mga bata sa kwarto. Agad ang mga itong nakatulog dahil sa labis na pagod dahil sa pag-iyak. Akala ko sapat na ako sa inyo para hindi niyo hanapin ang papa niyo. Pero nagkamali ako. I know you are yearning for your father's love. Sorry mga anak kung pinagkait sa inyo yun ni mama. Gusto ko na maramdaman niyo na buo kayo. Mahirap para sa akin na makita kayo naiinggit sa iba. Patawarin niyo si mama ha. Kung wala akong lakas ng loob para ipakilala kayo sa kanya. Sorry mga anak. Lumuluhan niyang hinalikan ng 4 sa noo ng mga ito. Pinanood niya ang mahimbing na pagtulog ng mga ito hanggang sa maging siya, dinapuan na rin ng antok. Pagsapit ng umaga, parang walang nangyaring iyakan nung gabi dahil masiglang-masigla na naman ang 4 na bata. At gaya na nakaugalian, ihahatid siya ng mga anak sa gate. Paki si mama, halika na. Aniya, sabay ukod sa harap ng 4. Bye-bye po mama, ingat po sa work. I love you. Paalam ng quadruplet sa kanya. Naglakad na siya paalis ngunit saglit siyang tumigil upang lingunin ng mga bata. Kumunot ang kanyang noo nang makita na may kausap ang mga ito na isang lalaki. Nakatalikod ang lalaki, ngunit kitang-kita niya ang matikas nitong tindig. Nakikipagtawanan ng 4 na bata sa lalaki, kaya hinuha niya ay maaaring yun si Mr. Z na palaging nakakausap ng 4. At halos mahigit niya ang paghinga nang saglit na bumaling sa gilid ang mukha ng lalaki. Nanuyo ang kanyang lalamunan nang makita niya ang side view nito. Zeke? Bulong niya sa pangalan na yon. Pero agad ding tumawa nang may maalala. Baliw ka na, Agatha. Paano naman pupunta dito yung ex mo? Ani niya sa sarili at ipinagkibit balikat na lang ang nakita. Sa kabilang banda, masayang nakikipagkwentuhan si Zeke sa quadruplets. Nakasalubong niya ang mga ito malapit sa court. Mr. Z, good morning! Saan pupunta mo? I'll jog outside kayo. Saan kayo galing? Inihatid po namin si mama. Tapos po papasok na kami sa school mamaya. Sagot sa kanya ni Loki. Sige, maganda na kayong pumasok para di kayo malate sa school. Then later, maglalaro ulit tayo. Okay ba yon? Promise po yan ha? Sagot ni Apollo at tumakbo paakyat kasunod ang mga kapatid. Mahigit 1 oras din na nagjogging si Zeke. Pagbalik niya sa kwarto, agad siyang naglinis ng katawan upang maghanda sa pagpasok sa opisina. Paglabas niya sa pinto, siya ring paglabas ng 4 na bata sa katabing unit. Nakabihis na ang 4 ng school uniform habang nasa likod ng mga ito ang naglalakihang bag at lunchbox. Papasok ba kayo? Sumabay na kaya kayo sa akin? Alok niya sa mga bata. Wow, ang ganda naman ng car mo, Mr. Z. Manghang tura ni Troy habang sinisipat ang kulay itim na BMW na nakaparada sa hindi kalayuan. Sa inyo po to? Mayaman ka po ba? Pero bakit po doon ka nakatira sa lumang apartment? Kuryosong tanong naman ni Loki. Alanganin siyang ngumiti sa mga bata. Hindi niya maaaring sabihin ang totoo, kaya agad siyang nag-imbento ng sasabihin. Hiniram ko lang itong sasakyan sa boss ko. Sagot niya. Mukha namang kinagat ng mga bata ang kanyang palusot dahil hindi na nagtanong ang mga ito at tag-unahan ng sumakay. Mr. Z, birthday po namin sa linggo. Invited ka po sa birthday namin ha? Sige ba, ilang taon na ba kayo sa linggo? We're 7 na po.
Kaya po maghanda si Mama. Punta ka po sa amin na, ilang hakbang lang naman po yun para po makilala mo rin si Mama. Sige, asahan niyo pupunta ako. Pagbitaw niya ng pangako. Nang matanaw ang elementary school na pinapasukan ng mga ito, agad niyang iginilid ang sasakyan. Bumaba siya at pinagbuksan ng pintuan ng mga bata. Quadruplets! Wow! First time may maghatid sa inyo sa school Napabaling ang ulo ni Zeke nang may isang ginang na nagsalita mula sa kanyang likuran. Mr. Z, siya po si Aling Mirna. Palagi niyang inaaway si Mama pati po kami. Pasimpleng saad ni Zeus na huling bumaba ng sasakyan. Bigati naghatid sa inyo Papa niyo? Ay, ulila na nga pala kayo. Tawa pa ng babae na siyang ikinainit ng ulo ni Zeke. Nakita niya kung paano naapektuhan ng mga bata sa salita na galing sa babae. Natakot ang mga ito. Patunay doon ang paghakbang paatras ng mga bata at ang pagtago sa kanyang likuran. Excuse me? Sino kayo para sabihin niya sa mga bata? Maangas niyang tanong sa babae. Iho, anak mo ba sila? O ikaw ang bagong lalaki ng malanding nanay ng mga ulilang yan? Tuluyan ang napigtas ang pagtitimpi ni Zeke para sa matanda. Anak ko ang mga batang pinagsasalitaan nyo na masama. Mag-ingat ho kayo sa mga sinasabi nyo. At saka, ayaw ko pinagsasalitaan nyo ng kung ano-ano ang mga anak ko, pati na ang nanay nila. Sa oras na malaman ko na inaway nyo ang mga bata, hindi ko ho kayo sasantuhin, kahit na mas matanda pa kayo sa akin. Matigas niyang dugtong, dahilan para masindak ang babae na walang salitang nilisan ng lugar. Nang makalayo na ang babae, agad niyang binalingan ng tingin ng mga bata na kanina pa pala nanonood. Magsusumbong kayo sa akin kapag ginulo niya pa kayo at kung may nambubuli sa inyo sa loob. Wika sa mga bata. Thank you so much po. Pinrotektahan mo kami. Sana nga po ikaw na lang papa namin. Wika ni Troy. Sa mababang tono. Hindi maiwasan ni Zeke na malungkot para sa mga bata. Naikwento sa kanya ng mga ito na lumaki sila ng walang kinikilalang ama. Wala siya sa lugar para questionin ang ina ng quadruplets. Dahil una sa lahat, hindi niya naman kilala ang nanay ng mga ito. At bukod pa ron, ayaw niya manghimasok sa problema ng iba. Don't worry, from now on, pwede niyo ako ituring na parang papa. Banayad niyang sambit sa mga bata. Pagkatapos ay inihatid na mga ito sa gate ng school at umalis na rin. Ilang saglit pa, nakarating na siya ng kanyang kumpanya. Agad na sumunod sa kanya si Liza. Liza, ibili mo ako ng regalo para sa batang lalaki. For gifts. Ikaw na bahala kung anong bibilihin mo. Toys, clothes, shoes, ikaw na bahala. Utos niya kay Liza. Ano okasyon? Kanino ibibigay, sir? 7th birthday ng 4 na batang kapitbahay ko. Invited ako sa handaan. Sa linggo ko yan kailangan kaya bago ang araw na yon, bigay mo na sa akin ng mga regalo. Nagtataka pa siyang tinignan ng sekretarya ngunit tumangulang din ito kalaunan. Mukha pong napalapit na kayo sa mga tao doon Sir, kamusta ang pagpapanggap bilang tenant? Malapit yun na ho ba mapilit ang mga tao doon na umalis at lumipat na lamang ng ibang lugar? Dugtong pa nito. Muling naalala ni Zeke ang dahilan kung ba't nga ba siya naroon. Mahigit 1 buwan na siyang nagpapanggap na tenant at hindi niya akalain na sa loob ng 1 buwan, maaaring matibag ang kanyang desisyon. Unti-unti na siyang napapalapit sa mga residente at mabilis niyang nakapalagayan ng loob ang mga tao kaya hindi niya magawa ang kanyang planong pagpapaalis sa mga ito. Naglalaban ang kanyang konsensya at paninindigan sa negosyo. Mukha namang napansin ng sekretarya ang kanyang pagdadalawang isip. Nagbago na ba ang isip niyo, sir? Nagpakawala siya ng 1 buntong hininga bago sumagot. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ang plano. Iba't ibang tao ang nakasalamuha ko sa lugar na yon. Mga bata, matatanda, mga pamilya na sa kabila ng hirap at hindi pagiging buo, nagagawa pa rin maging masaya. Sambit niya. Sumagi sa kanyang isipan ang 4 na bata na madalas niyang nakakasama. Hindi ko alam kung kaya ko ba silang paalisin sa lugar kung saan
Halos buong buhay nila, doon na sila namulat. Napailing na lamang si Liza, ngunit may maliit na ngiti sa labi niya. Sir, gawin niyo po kung ano sa tingin niyo ang tama at ikapapanatag ng loob niyo. Wika ni Liza pagkatapos umalis na rin ang opisina. Mabilis na lumipas ang araw, nasa apartment si Zeke at nag-aayos ng sarili. Dahil ang araw na yon ang kaarawan ng quadruplets. Nakahanda na ang kanyang regalo, 4 na malalaking bag ng laruan ng mga yon. Muli niyang sinipat ang sarili bago nagdesisyon na pumunta sa katabing unit. Sa kabilang banda, abala naman si Agatha sa paghahanda ng lamesa. Nasa hapag na ang cake, spaghetti at iba pang handa para sa kaarawan ng kanyang mga anak. Nakabihis na rin siya dahil anumang oras, darating na ang bisita ng quadruplets. Pili lamang ang kanilang inimbitahan, ang gwardya na si Mang Natoy, ang pamilya ni Aling Sonia, at ang palaging kalaro lamang ng mga bata na si Mr. Z ang pupunta. Napatingin si Agatha sa pintuan na may biglang kumatok doon. Mama, baka si Mr. Z na po yun, kami na po magbubukas. Presenta ng kanyang mga anak na agad niyang tinanguan. Nilingon niya saglit ang orasan sa dingding. Pasado 2:00 na ng hapon. Sakto lang ang dating ng bisita. Mr. Z, halika po. Ipapakilala ka po namin kay Mama. Dinig niyang sigaw ng bata mula sa sala. Agad na inayos ni Agatha ang kanyang sarili. Ayaw na hindi siya presentableng haharap sa bisita. Ilang oras din siyang tumambay sa kusina, tiyak na pinawisan siya. Mama, meet our new neighbor and our playmate. Mr. Z, meet our mama, si Mama Agatha. Nahigit ni Agatha ang kanyang paghinga nang makita ang mukha ng tinatawag ni Mr. Z ng kanyang mga anak. Zeke? Nanginginig niyang sambit sa pangalan na yon. Gulat na gulat siya. At maging si Zeke sinasalamin ang kanyang reaksyon. Ikaw si Mr. Z? Ikaw ang mama ng quadruplets? Magkasunod nilang tanong ni Zeke sa isa't isa. Pakiramdam ni Agatha anumang oras matutumba siya at mawawala ng malay. Mama, kilala mo po siya? Napansin ng anak na si Zeus ang tensyon na namumuo sa pagitan niya at ng lalaking kaharap. She's your mom. Nang hindi niya masagot ang tanong ni Zeke, ang 4 na bata ang binalingan nito. Opo, siya po ang mama namin. Mabilis niyang hinuli ang braso ng mga anak at dinala mga ito sa kanyang likod nang mag-sink in sa kanya ang mga nangyayari. Ang gulat niyang ekspresyon napalitan ng inis at pagkamuhi. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka! Gigil niyang utos kay Zeke habang tinuturo ang pinto. Huli na, para pigilan ang umaalpas na galit. Dahil naramdaman niya ang paghawak ng mga anak sa kanyang kamay na parang pinipigilan siya. Mama, ba't mo siya pinapaalis? Bisita namin siya. Oo nga naman, Agatha. Ba't mo ako pinapaalis? Bisita ako ng mga anak mo. Seryosong wika sa kanya ni Zeke, na diniinan na huling salita at tila may naisip parating. Nagsimulang mag-alboroto ang kanyang dibdib. Maging ang kanyang isip, hindi makalma. Sa dami ng mga bagay na pumupuno roon. Get out of here, Zeke. Umalis ka na! Di ako aalis dito, Agatha. We need to talk. Marami kang dapat ipaliwanag. Pagpipigil din ni Zeke, nagngingit-ngit ang panga nito dahil sa galit. Wala akong kailangan sabihin sa'yo. Wala tayong dapat pag-usapan. Zeke, umalis ka na, utang na loob! Akmang sasagot pa si Zeke nang biglang bumukas ang pintuan. Agatha, iha, ano ba nangyayari dito? Narinig ko ang sigawan niyo sa labas. Saad ng kadarating lang na si Aling Sonia. Aling Sonia, pwedeng hubang kayo muna ang bahala sa 4 na bata? Mag-uusap lang ho kami ni Agatha. Nagtataka man sa nangyayari, walang nagawa ang matandang si Sonia kundi tumango at bigyan sila ng kakaibang tingin. Mukhang nakuha na rin ni Zeke ang loob ng matanda dahil sa walang pakundangan nitong pagpayag sa request ng lalaki. At sa tingin niya, sa kanilang lahat siya lamang ang bukod tanging walang alam na si Zeke at ang kapitbahay na si Mr. Z ay iisa. Aalma pa sana siya sa lalaki, ngunit agad siya nitong hinila palabas. Akala niya doon siya nito kakausapin. Sa katabing kwarto, ngunit nagkamali siya.
Tuloy-tuloy silang bumaba ng gusali hanggang sa isakay siya sa sasakyan. Saan mo ako dadalhin, ha? Hindi ko pwedeng iwanan ng mga anak ko. Nanlilisik ang mga matang bulyaw niya kay Zeke. Mag-uusap tayo, Agatha. Wala tayong dapat pag-usapan. Ihinto mo ang sasakyan dahil babalik ako sa mga anak ko. Pagpupumilit niya, kaya nang hindi siya pakinggan ni Zeke, lakas loob niyang binuksan ang pinto ng kotse kahit na tumatakbo pa ito. Tangina naman, Agatha! Magpapakamatay ka ba? Pagmumura ni Zeke pagkatapos at mabilis na iginilid ang kotse. Uuwi na ako! Pagpupumilit pa rin ni Agatha nang makababa siya. Ngunit sadyang ayaw siyang paalisin ni Zeke dahil patuloy na humaharang ang lalaki sa kanyang dinaraanan. Walang uuwi hanggat di tayo nakakapag-usap at hindi mo inaamin sa akin ang totoo. Wala akong aaminin sa'yo. Hindi niya makayanan ang bigat ng titig na ipinupukol sa kanya nito. Wala ba talaga? Gusto kong marinig mula sa'yo, Agatha. Ang mga batang yon, anak ba natin? Anak ko! Anak ko lang, Zeke! Di ako tanga, Agatha. Alam kong akin sila. Anak natin sila. Hindi mo sila anak, Zeke. Sa akin lang sila. Agatha naman, stop denying it. The kids, they are 7 years old at 7 taon na rin mula nang iniwan mo ko. Kaya pwede ba? Aminin mo na lang na anak ko sila. Gigil na sabi ni Zeke at napahilamos pa sa muka. Nasagad na ang galit ni Agatha. Pinagpapalo niya ang dibdib ni Zeke. At hindi man lang yun ininda ng lalaki. Oo, tama ka. Anak natin sila. Ano, masaya ka na? Anak natin sila, Zeke. Pero hindi kita bibigyan ng karapatan sa mga bata. Hindi nila malalaman na ang tatay nila manluloko. What did you say? Kahit kailan hindi kita niloko, Agatha. Alam mo yan. Kaya saan ang galing ang mga paratang mo sa akin? I love you with all my life. Yung magkasama pa tayo walang oras na hindi ko pinaramdam sa'yo kung gaano ka kaimportante sa akin. Handa ako noon na bumuo ng pamilya kasama ka. We made promises that after college magpapakasal tayo. Pero bigla ka nalang naging mailap. Bigla ka nalang di nagpakita. Hanggang sa mabalitaan ko na may mahal ka ng iba. Mas lalong nag-alab ang galit ni Agatha sa huling sinabi ni Zeke. Huwag mong ibalik sa akin ang kasalanan mo, Zeke. Sa ating dalawa, ikaw itong may iba. Grabe ka. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan nung may ipinakita ang mama mo na litrato mo habang may katabi kang babae sa kama. Kaya anong karapatan mo na sabihin sa akin yan? Anong karapatan mo na sabihin sa akin yung mga ganyang salita? Ha? Ako nang iwan? Hindi kita iiwan. Kung naging matino ka lang, gago ka. Agad na bumakas ang pagkalito sa mukha ni Zeke. Anong litrato ang sinasabi mo? Anong katabi sa kama? Wala akong alam sa mga akusasyon mo, Agatha. Litong tanong ni Zeke sa kanya. Gusto niyang palakpakan ng lalaki. Sa galing nitong umarte. Huwag ka nang magmaang-maangan, Zeke. Alam ko na noon pa na hindi mo naman talaga ako mahal. Na naaawa ka lang sa akin. Nilinaw na ng mommy mo ang lahat. At para lang malaman mo, hindi ko pinagsisihan na lumayo kami ng mga anak mo. Matigas niyang wika. Nag-usap kayo ni mama? Kailan? At babae? I never slept with other girls, Agatha. Sa 4 na taon na relasyon natin noon, alam mo na naging tapat ako sa'yo. I will never cheat because I love you. Si mama ba nagpakita sa'yo ng larawan na yon? Hindi yun totoo. Pagtatanggol ni Zeke sa sarili. Ngunit nanatili siyang walang kibo sa paliwanag nito. Mukhang hindi na nakapagpigil si Zeke sa kanyang iniasta. Kaya sa hindi mabilang na beses, muli siyang hinigit nito pagkatapos init siya sa loob ng sasakyan. Napatili siya dahil doon. Zeke, saan mo ako dadalhin? Ano ba? Ibalik mo ako sa mga anak ko. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng passenger seat, ngunit nakalock na yon. Patuloy siya sa pagsigaw na ibaba siya ni Zeke, ngunit seryoso lamang ang lalaki sa pagmamaneho, hanggang sa tumigil ang sasakyan sa harapan ng mansyon. Anong ginagawa natin dito, ha? Pinaghalong galit at gulat ang mababakas sa kanyang tono. Naroroon sila ngayon sa harap ng mansyon na pagmamay-ari ng mga magulang ni Zeke. Kakausapin natin si mama dahil siya ang punot dulo ng lahat ng to.
Seryosong wika ni Zeke at muli siyang hinablot sa braso. Zeke son, you're here! Bungad na bati ni Mrs. Montes sa anak nung buksan ni Zeke ang kahoy na pinto. Naroroon ang ginang sa sala. Masaya itong tumayo ngunit agad ding umawang ang labi nang magkasalubong ang mata nila dalawa. Agatha! Tawag ng ginang sa kanyang pangalan habang diretso ang tingin sa kanya. Ma'am, totoo ba na kinausap mo ng si Agatha na hindi ko alam? At totoo rin ba na ikaw ang nagpakita sa kanya ng larawan na may katabi akong babae sa kama? Umamin ka! Nagulat si Agatha sa ginawang pagsigaw ni Zeke sa sariling ina. Zeke anak, magpapaliwanag ako. Yun pala nga sinasabi ni Mrs. Montes. Ngunit nakuha na ni Zeke ang sagot. Ma'am, anong ginawa mo? Alam mo hindi totoo ang larawan na yon. There's no way na paipapapasukin ako ibang babae sa kwarto ko noon bukod kay Agatha. Magkano binayad mo para pekein ang larawan na yon, ha, mami? Sigaw pa ni Zeke habang ipinagtatapon ang mga muebles na nasa sala. Kitang-kita ni Agatha kung paano magalit si Zeke. Lahat ng bagay na nahahawakan, walang awang pinagbabato ng lalaki. Zeke, I will explain. Ginawa ko lang yun dahil ayaw ko kay Agatha para sa'yo. Niloko ko siya gamit ang litratong yun. Anak, I want the best for you, kaya ko yun ginawa. Damn it, Mom. Hindi ikaw ang magdidesisyon kung sino ang makabubuti para sa akin. Tangina naman. Dahil sa ginawa mo. Dahil sa ginawa mo, 7 taon kong di nakita ang mga anak ko. 7 taon ko silang di nakasama. 7 years na napuno ng katanungan ng utak ko kung ba't bigla na lang bumitaw si Agatha sa relasyon namin. Yun pala, dahil sa kasinungalingan mo, all those years, nabuhay ang mga anak ko na wala silang kinikilalang ama. And it's because of your lies. Harap-harapang nasaksihan ni Agatha ang pag-aaway ni Zeke at ng ina nito. Kita nito kung paano napaluhod si Zeke. Sa sahig, na puno ng bubog. Hindi nito alintana ang maliliit na sugat sa kamay at tuhod. Masakit ang sugat na yon. Ngunit alam ni Agatha na higit na mas masakit ang sugat sa puso ng lalaki. Dahil maging siya, ganon ang naramdaman matapos marinig ang katotohanan. May anak kayo? Gulat at naluluhang baling sa kanya ni Mrs. Montes. Noon niya lang napansin na tumanda ang hitsura nito buhat noong huli nilang pagkikita. Zeke, hindi ko alam. Patawarin niyo ako. Agatha, hindi ko alam na may anak kayo. Naguguluhang wika ni Mrs. Montes at napaiyak na rin ito. I will never forgive you. Dahil sa pagiging matapobre at gahaman niyo sa yaman, hindi niyo na naisip na may nasasaktan kayo, Mommy. Mula ngayon, puputulin ko na ang koneksyon sa pamilyang to. Saad ni Zeke sa ina, na puno ng conviction. Sunod ay hinigit siya nito palabas. Sumisigaw pa si Mrs. Montes. Ngunit nilingon sa likod, hindi ginawa ni Zeke. Pagkasakay nila sa kotse agad yung pinaharurot ng lalaki. Sa buong durasyon ng biyahe, tahimik lang si Zeke. Maging siya, nalunod na rin sa malalim na pag-iisip. Binalikan niya ang narinig kanina. Ibig sabihin, wala talaga siyang ibang babae at purong kasinungalingan lahat. Naniwala ako sa kasinungalingan ng mami niya. Tahimik niyang tanong sa sarili. At base sa nasaksihan, mukhang ganun nga ang nangyari. Inaamin niya kahit papaano gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Matapos lumabas ang katotohanan. Pero sa huli, alam niyang may parte na kailangan siya sisihin. Sinisisi niya ang sarili niya. 7 taon na ang nakalipas. Hindi niya na maibabalik ang mga taon na ipinagkait niya kay Zeke. Pumasok ka na. Bulong na utos ni Zeke na makarating sila sa gate ng complex na tinutuluyan. Walang ibig siyang lumabas ng sasakyan habang may kaunting pag-aalangang nararamdaman. Kitang-kita niya ang sakit na bumabalatay sa mata ng lalaki. Ikaw, susunod ka ba? Sa pagkakataong yun,
Mahinahon niya nang kinausap si Zeke. Malungkot ng ngiti lang isinagot nito, kaya nagpa siya siyang umuna. Pero nakakalimang hakbang pa lang siya. Agad niyang pinihit ang paa pabalik kay Zeke, na nooy nakatungo na ang ulo sa manibela habang taas baba ang balikat sa labis na pag-iyak. Bigla siyang nakaramdam ng awa para dito. Kaya naman mabilis niyang binuksan ng driver's seat at niyakap ang lalaki. Zeke, I'm sorry. Paulit-ulit niyang bulong dito. Ilang oras pa lang ang nakalipas, ngunit agad nang nagunaw ang galit na meron siya. Siguro, nakatulong sa kanyang naging komprontasyon na nangyari. Ngayong alam niya ng katotohanan, tulad ng yelo sa gitna ng araw, mabilis na tunaw ang kanyang galit. Ako ang dapat humingi ng tawad, Agatha. I'm sorry for the pain my mother inflicted to you. Patawarin mo ako sa ginawa ni Mama. You raised our children alone dahil sa kasinungalingan ng magulang ko. Sorry, Agatha. Pag-iyak ni Zeke. Ako ang may mali, Zeke. Pinili ko na maniwala sa kanya. Sa halip na ikaw ang tanungin ko. Nabulag ako ng galit eh. Kaya ako bumitaw sa kung ano meron tayo noon. Part of it is my fault too. I have my fair share of faults too. Naniwala ako sa sinabi ni Mama na meron ka ng iba kaya bigla ka na lang nanlabig sa akin. Hanggang pinadala niya ako sa ibang bansa para kalimutan ka. Sumagot si Agatha. I'm pregnant that time. Naisip ko na ilayo ang mga bata sa mapahusgang pamilya na meron ka. Ayoko na pati sila makatanggap ng palalait mula sa angkan mo. Lalo higit sa magulang mo. Naiintindihan ko, Agatha. At ngayon na alam na natin ang totoo. Di pa naman siguro huli ang lahat para makilala nila ako, di ba? Oo naman. Ipapakilala kita sa kanila kahit na mas nauna ka pa nilang nakita kasi sa akin. At saka pasensya ka na sa mga salitang binitawan ko kanina, ha? Mahinahon niyang dugtong. Kaya naman niya palang kumalma. Naunahan lang siya ng galit. Thank you for this chance, Agatha. Malamyos na bulong ni Zeke. Makikilala ka nila hindi lang bilang kapitbahay na palagi nilang kalaro. They will recognize you as their father, Zeke. Matapos yun, sabay silang umakyat ni Zeke sa unit. Pagbukas niya, nakita nila si Manang Sonia sa sala. Nasa kusina ang mga bata, Agatha, mukhang mas mainam kung maiwan ko na kayo rito. Alam ko na may mahalaga kayong pag-uusapan ng mga anak niyo. Hindi na nagulat si Agatha nang maramdaman ng matanda ang nangyayari. Kaya naman tumango na lang siya at humingi ng paumanhin dito. Agad din naman silang dumiretso ni Zeke sa kusina. Doon, nadat nila ang 4 na bata na walang buhay na nakatingin sa paubos na kandila na nakasindi sa gitna ng cake. Mga anak? Tawag niya sa atensyon ng mga ito. Nang marinig ng mga bata ang kanyang tawag, agad ang mga itong pumalahaw ng iyak. Mama, galit ka po ba dahil ayaw mo sa bisita namin? Sorry na, Mama. Paalisin na lang namin si Mr. Z. Huwag ka lang po magalit. Iyak ni Troy. Tahan na, okay? Di galit si Mama. May sasabihin si Mama sa inyo na tiyak na ikasasaya nyo. Saglit niyang tinapunan ng tingin si Zeke. Hindi ba gusto niyo makilala ang papa niyo? Matagal niya siyang hinihintay, di ba? Saglit siyang huminto at humugot ng malalim na hininga. Matagal niya na siyang nakita mga anak, nauna pa nga kayo sa akin eh. Si Mr. Z, siya ang papa niyo. Naluluhan niyang sabi sa mga bata. Mula sa kanyang gilid, kita niya ang ginawang pagluhod ni Zeke sa kanyang tabi upang pantayan ang taas ng mga anak. Mga anak ko. Tawag ni Zeke sa 4 na bata. Biglang kinabahan si Agatha dahil nanatiling tuod ang 4 na bata, ngunit napangiti rin ng biglang dambahin ng mga ito si Zeke para yakapin. Papa! Saad ng bata at agad na yumakap sa kanilang ama. Masayang pinanood ni Agatha ang eksena na nasa kanyang harapan. Totoo po, ikaw papa namin?
Tanong ni Zeus at hinigpitan ng pagkakayakap kay Zeke. Habang kumakain sila, panay pa rin ang tanong ng mga bata. Akala ni Agatha, tapos na ang katanungan. Ngunit isinalang muli ng 4 na bata si Zeke sa hot seat. Oo anak, ako talaga ang tatay niyo. Paano po nangyari? Kakakilala pa lang yun ni Mama. Sunod na tanong ni Loki. Napakamot naman si Agatha sa kanyang batok. At siya nang sumagot. Anak, matagal na kami magkakilala. Huh? Paano po nangyari yun? Tanong ni Zeus. Mahabang kwento mga anak. Di, i-summarize niyo po, Papa. Saad naman ni Troy, na parang humihiling lang ng isang bedtime story sa ama. Napatawa na lang si Zeke. Masyado pa kayong bata para malaman na nangyari. Para sa amin na lang ni Mama Agatha yun. Ang mahalaga, narito na si Papa, hindi ba? Masaya po kami na ikaw ang Papa namin. Huwag mo na po kaming iiwanin na Mama, ha? Siyempre naman, dito lang ako sa tabi niyo, hindi ko kayo iiwan. Masaya si Agatha dahil naging magaan lang ang gabi matapos magkakilala ng mga bata at ni Zeke. Tuwang-tuwa pa ang 4 nang ibigay ni Zeke ang regalo nito sa 4. Hindi na rin mapaghiwalay ang mga ito kaya naman doon na rin natulog ang lalaki sa kanilang unit. Kinabukasan, maagang nagising si Agatha. Hindi pa pumapatak ang 4:00 mulat na ang kanyang mata. Parang ang pumikit lang siya ngunit gising ang diwa magdamag. Abala siya sa pagluluto ng almusal. Nag-text na siya kay Manang Sonia na siya na munang mag-aasikaso sa mga bata dahil wala siyang pasok. Ang aga mo nagising. Napapitlag siya nang may nagsalita sa kanyang likuran. Gising na rin pala si Zeke. Mababa wala naging tulog ko kaya naisipan ko na maghanda ng almusal. Ikaw, ang aga mong bumangon. Bumalik ka dun sa kama, tabihan mo yung 4. Baka hanapin ka nila kapag nakitang wala ka dun. Hindi nakatingin, nautos niya kay Zeke. Namiss ko ang ganito. Nahigit niya ang kanyang paghinga nang maramdaman ang yakap ni Zeke mula sa likod niya. Zeke, bitaw nga, nagluluto ako Nauutal niyang utos, ngunit nanatiling nakayakap sa kanya ang lalaki. Namiss ko ang ganitong pag-aalaga mo, Agatha. Ilang taon ko tong hinanap-hanap. I can't believe na sa piling mo lang ulit ako makakaramdam ng ganito. Maniniwala ka ba, Agatha, kapag sinabi ko mahal pa rin kita? Dahil sa sinabi ni Zeke, nanayo ang balahibo niya sa batok. Umayo siya ng tayo at inilayo ang katawan mula sa yakap nito. Gutom ka na siguro kung ano-ano lumalabas sa bibig mo Mukhang hindi naman nagustuhan ni Zeke ang kanyang pag-iwas dahil agad siyang ipinirmi ng lalaki at pinihit paharap. I mean it, Agatha. Mahal kita. Mahal pa rin kita. Matagal na tayong tapos. Apila niya. Matagal na tayong walang koneksyon sa isa't isa, Zeke. Malabang sinasabi mo na mahal mo pa ako. It's been years. Marami nang nagbago. Kasama ba doon ang nararamdaman mo para sa akin? Kasi after all these years, ikaw lang. I love you, Agatha. My love for you has never faded. Paglalambing ni Zeke. Lumambot ang titig ni Agatha kay Zeke pagkatapos ay tumungo. I admit, katulad mo, ikaw lang din ang mahal ko, Zeke. Hindi ko itatanggi. Nasa kabila ng galit ko sa'yo, nangingibabaw pa rin yung pagmamahal ko. Kasi hindi biro ang 4 na taon na pinagsamahan natin. Umaasa pa rin ako noon na maayos natin ang kung anong meron tayo. Kitang-kita ang tuwa sa mukha ni Zeke. We can still fix this, Agatha. We can still fix us. Hindi pa huli. Buuin natin ang pamilya natin. Marahang hinawakan ni Zeke ang kanyang baba. Ilang saglit, yumuko dito at ginawaran siya ng magaang halik sa labi na buong puso niyang tinugon. Let's start anew. Ikaw, ako, ang mga bata. Matapos magkaaminan ng damdamin, bumalik si Agatha sa pagluluto. Tinulungan siya ni Zeke hanggang sa matapos. Dahil tulog pa ang mga bata, napagpasya nilang uminom na lang muna ng kape at magkwentuhan. Zeke,
I'm curious. You're a business tycoon. May pera ka kaya nung ginagawa mo dito sa lugar namin? Napangiwi ang lalaki nang itanong niya yon. Kita niya ang pagkamot nito sa batok. I'll be honest to you. Actually, ako ang nakabili ng apartment building na to. Mabilis nagtaas ang kamay ni Zeke nang mapansin niya ang matalim na titig ni Agatha. So ikaw pala yung walang iya na balak magpaalis sa amin dito? Ano nakain mo at naisipan mong tumira dito? Kung balak mo din namang gibain ang lugar na to. Pagtataray niya. Calm down, okay? Hindi ko na itutuloy ang pagpapagiba. Napalapit na rin ako sa mga tao dito. Hindi ko naman maatim na ilayo sila sa lugar na tinatawag nilang tahanan. Huminaho naman siya nang marinig ang paliwanag ni Zeke. Siguraduhin mo lang kapag nalaman ko itutuloy mo pa rin ang balak mo, manta ka sa akin. Pananakot niya sa lalaki. Nanatawang pinatakan siya ng halik sa labi. Promise po. Parang batang sagot ni Zeke. Agatha, ngayon na magkakasama na tayo. Gusto ko sana na sa mas malaking bahay tayo tumira. Hindi naman minamaliit ko ang bagay na ibinigay mo sa mga anak natin. Hanga ako sa mga ginawa mo para sa kanila. Naisip ko lang naman na lumalaki ang mga bata at may bahay ako na ipundar. Gusto kong doon tayo tumira. May pag-iingat na sabi ni Zeke. Saglit na natahimik si Agatha. Naisip niya na may punto rin ang sinabi ng lalaki. Masyadong malaki ang kanilang pamilya. Sila pa nga lang ng mga bata. Sobrang kulang ng espasyo na kanilang tinutuluyan. Paano pa kaya kapag doon tumira si Zeke? Tanungin natin ang mga bata. Nasa kanilang desisyon. Nasabi na lang niya at muling humilig kay Zeke. Niyakap niya ito at patagilid na ipinikit ang mga mata. Nakangiti niyang pinapakinggan ang tibok ng puso ni Zeke na sinasabayan din ang tibok ng kanyang puso. Mabilis na lumipas ang mga araw, tuluyan ang lumipat ng bahay sina Agatha. Doon na sila tumira sa bahay ni Zeke. Tuwang-tuwa pa nga mga bata nung makita nila ang bagong bahay. Mahigit 1 buwan na noong lumipat sila. At masasabi ni Agatha na wala siyang mahihiling pang iba sa Panginoon dahil sa labis na saya na kanyang nadarama. Sa nakalipas na buwan, ipinaramdam ni Zeke sa kanilang mag-iina ang pakiramdam na magkaroon ng buong pamilya. Nariyan ang lalaki na magluluto ng kanilang pagkain, maghahatid sa mga bata sa eskwelahan at makikipaglaro sa mga bata. Bukod pa roon, walang palya kung i-date siya ni Zeke sa labas. Muli nilang binabawi ang mga sandali na ninakaw sa kanila noon. Papa, join us po, swimming tayo. Mamaya na po yan. Sigaw ni Zeus sa ama. Araw no ng linggo. At gaya ng nakasanayan, ang araw na yon ay para sa kanilang family day. I'll join you later mga anak. Patapos na si Papa dito. Sigaw pabalik ni Zeke na abala sa iniihaw na barbecue. Umahon si Agatha sa swimming pool upang lumapit kay Zeke. Yumakap siya sa likod nito. Ang busy naman ng fiancé ko. Lambing niya habang pinapataka na magagaang halik ang balikat ni Zeke. Agad siyang nilingon ng lalaki at inabot ang kanyang labi para doon siya halikan. Ayaw ko lang nagugutom ang fiancé kong maganda at ang mga anak ko. 2 linggo matapos nila lumipat sa bagong bahay, inalok siya ni Zeke magpakasal. Hindi na siya nagpakipot kaya naman oo ang naging sagot niya. Nakarating din sa ina ni Zeke ang balita na ikakasal sila. Humingi ito ng tawad sa kanilang dalawa. Ngunit nagmamatigas si Zeke. Pinanindigan ni Zeke ang binitiwang salita. Tuluyan na nga nitong pinutol ang koneksyon sa mga magulang. Hindi rin kasi biro ang idinulot ng mga ito sa kanila. Kaya hindi madali para sa kanilang magpatawad. Ngunit alam naman nilang darating sa puntong mapapatawa din nila ang mga ito. Kailangan lang nila ng oras at panahon. Mamaya na yan, naghihintay ang mga anak natin. Marami na ang naihaw mo, sapat na yun sa atin. Let's enjoy this day, shall we? Pamimilit niya kay Zeke. Hindi naman siya nabigo dahil sumama na rin ito sa kanya. Paglubog nila sa tubig, agad siyang niyakap ni Zeke. Nasa gilid lamang sila ng pool at pinapanood ang mga bata. I love you, Zeke. Nakakagulat naman yung I love you mo. Pero I love you to Agatha.
Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Malambing na wika ni Zeke at pinatakan ng halik ang kanyang labi. Sa kabila ng malamig na tubig ng pool, ang mga salita galing kay Zeke nagdala ng kakaibang init sa puso ni Agatha. Kailanman, hindi sila magsasawa na sabihin kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Nasira man ang pamilya na pinangarap nilang buuin noon, muli naman silang napagbigyan ng pangalawang pagkakataon. Si Agatha, kasama ang kanyang quadruplets, at si Zeke, na magiging katuwang niya habang buhay, ay magkakasamang bubuuin ang kanilang lumalaking pamilya na malayo sa kasinungalingan at pangamba. The End.